Samantala, tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa sa kabila ng krisis sa pandaigdigang merkado. May report si Elijah Canlas. Kampante ang pamahalaan na hindi mauubusan ng supply ng langis ang Pilipinas hanggang sa katapusan ng Abril o posibleng umabot pa ng Mayo. Ito ang pagtitiyak ng Department of Energy kasunod ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ipinaliwanag ni DOE Secretary Sharon Garin na bagamat may banta sa seguridad sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ng 21% ng supply ng gasolina sa mundo, nakahanda ang ating bansa sa sitwasyong ito. Ayon kay Secretary Garin, hindi dapat magpanik ang publiko dahil kontrolado ng gobyerno ang inventaryo ng bansa. We have supply, so there is no need to cause panic among our people. We are calling each oil company every day to monitor their supply. Gayunpaman, kinumpirma ng kagawaran ang malaking oil price surge kung saan maaaring tumaas ng 13 hanggang 17 pesos ang gasolina at 20 hanggang 24 pesos naman sa bawat litro ng diesel. Binigyang diin ng DOE na ito ay isang global reality at hindi lamang problema ng Pilipinas dahil sa tensyon sa Middle East na nagpapamahal sa transportasyon ng mga krudo. This is a global reality. Many countries are starting to close for exports. So, DOE together with DFA are working hard to make sure that the current contracts of our oil companies are followed. Kasi meron na silang mga kontrata niyan sa ibang companies, sa ibang countries. Sa kabila ng pagtaas nito, tiniyak naman ni Director Patrick Aquino na halos 90% ng mga ahensya ang sumusunod sa direktiba at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kagawaran para sa diskwento sa mga PUB drivers at mga kaugnay na sektor. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga bansang pinagkukunan ng langis gaya ng South Korea, China, Thailand at Singapore para masiguro na may alternatibong mapagkukunan ng supply kung maghigpit man ang ibang bansa. Aktibo rin ginagamit ang eGov portal sa ilalim ni Yusek Wimfy Puentabella upang masubaybayan ang anumang ilegal na aktibidad sa mga gasolinahan at matiyak na rasonable ang galaw ng presyo. Rasonable ba yung pagtaas o yung pagbaba ng kanilang mga presyo? Kasi at the end of the day, we want them to remain open. Again, we have to make sure na continuous yung flow ng supply all over the country. Nanawagan ng DOE sa publiko na magtipid ng 10 hanggang 20% sa pagkonsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng carpooling, paggamit ng electric vehicles at pagset ng thermostat sa 24 degrees Celsius. Iginiit ni Secretary Garin na bagamat nakaalarma ang tensyon sa Middle East, handa ang gobyerno sa worst case scenario para hindi maparalisa ang ekonomiya. We do have supply. As DOE lang, what concerns me most is the war in Middle East. Because the longer it takes, di mo alam kung ano mangyayari. Kung sa presyo, aakyat siya. Pero yung supply natin, kailangan palaging meron. Bilang huling paalala, mahigpit na binabantayan ng DOE ang anumang insidente ng hoarding at handang magpataw ng parusa sa mga mapatutunayang nagtatago ng supply. Siniguro rin ng pamahalaan na nakahanda na ang mga subsidies para sa mga apektadong sektor gaya ng mga magsasaka, mangingisda at mga tsoper ng pampublikong sasakyan. Elijah Canlas mula sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.